Ah, welcome po sa lahat and praise God. At dadako na po tayo dun sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano? So kung matatandaan po ninyo mga kapatid, tayo po ay nandoon sa pag-aaral natin patungkol sa Statement of Faith ng JFCM. Kung mapapansin niyo po, meron po tayo dyan sa wall natin ang Statement of Faith of JFCM. Kung saan ay yun po yung ating sinusunod at yun yung ating paniniwala bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Amen po? So, last week po ay kung maaalala natin ay nauna na po yung ating tinalakay patungkol doon sa ang Biblia ang salita ng Panginoon. So atin pong basahin muli, maganda po kasi na-remind sa atin lahat yung pong 10th statement of faith ng ating panambahan ng JFCM at natin bilang mga Kristiyano. Sige po, basahin po natin yung una na natalakay na po natin last week to remind us po. So ang sabi, ang Biblia ay salita ng Diyos na hindi nagkakamali. Ito ang pinakamataas na saligan ng ating mga pananampalataya sa pamumuhay. Sa pangalawa po, ang Diyos ay tatlong persona ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu mula sa walang hanggang sa walang hanggan. At pangatlo po, ang Panginoong Hesus ang salita. Diyos na naging tao katulad natin. Siya ay pinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Isinilang sa pamamagitan ng Birhing si Maria at namatay alang-alang sa atin. Siya ay inilibing at muling nabuhay mula sa patay. Sa ikatlong araw ay umakyat sa kalangitan. Siya ay nagbabalik upang hatulan ang mga nabubuhay at mga namatay. Sa number 4 po, sa ika-4 po, ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Sila ay naliligtas lamang dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus at sa Kanyang ginawang pagtubos mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Sa 5 po, ang Banal na Espiritu ay ang Espiritu ng Diyos na isinugo sa Iglesia upang bigyan ito ng kakayahan na mamuhay ng banal at saksi sa Panginoong Hesus sa buong sanlibutan. Yung atin pong ika-6, ang Iglesia ng Panginoong Hesus ay isa lamang. Ito ang kanyang katawan at siya ang panggulo nito. Kabilang dito ang lahat ng mga nananampalataya sa lahat ng panahon. Sa pangpito, ang Iglesia ay mayroong tungkulin. Ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa. Ito ay may ikaganap niya sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga iglesia at pagtataguyod ng gawain ito sa pag-iikapo at sa pagkakaloob. Sa pangwalo, ang lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon ay kakaunin upang makasama na ang Panginoong Hesus sa walang hanggan. Pagkatapos ang Panginoon ay babalik upang hatulan ang daigdigan at ang mga naririto. Pagkatapos, ang lahat ng mga namatay ay bubuhayin muli ng mga pagkakasunod-sunod. Huhukuman ang lahat ng mananampalataya. Huhukuman din ang lahat ng hindi mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang lahat ay mabubuhay sa walang hanggan at sila ay itatalaga sa iba't ibang kalalagyan. Then, sa pang-siyam, ang bautismo sa tubig. Ang tugon sa pananampalataya at pakikipag-isa ng Kristiyano sa Panginoong Hesus. Ang banal na hapunan naman ang paulit-ulit na pag-alaala sa pagtubos na ginagawa ng Panginoong Hesus sa atin. Sa pang-10 at panghuli, ang kasal o tipang pag-aasawa ay banal at dapat na pag-ingatan. Ito ay makabiblia. Panghabang buhay sa pagitan ng isang lalaki at isang babae lamang. So yun po yung ating statement of faith. Ito po yung ating mga paniniwala bilang mga Kristiyano at bilang
nakapanood tayo doon sa JFCM. Ano po? So yun po ang ating paniniwala. At yun nga po, yung last week po, natalakay na natin yung ang Biblia, ang salita ng Diyos na hindi nagkakamali. So, ito po ay ang salita ng Diyos na nagpapatunay sa ating pananampalataya na mayroon tayong basihan. Hindi po ito basta ginawang paghahaka-haka lamang ng mga sumulat. Ito po ay kinasiyahan ng Panginoon at alam po natin yan. So yan po ay hindi lang basta isinulat ng tao. Ito po ay galing sa Panginoon. At ngayon naman po, ang ating pong pag-aaralan ay ang Diyos ay tatlong persona ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu mula sa walang hanggan at hanggang sa walang hanggan. Ano po? Ito po yung sinasabi nating katatluhang persona ng Diyos. Makikita po natin ito. Yan sa sinasabi natin. Magkakaiba po yung isa po ang ating Diyos. Bagamat isa ang ating Diyos, meron po siyang tatlong persona. Yung pagkakaiba-iba niya po. Ano po. So, yun po yung isa sa ating pinaniniwalaan bilang isang Kristiyano. Ito po yung nagmula sa walang hanggan at hanggang sa walang hanggan. So, ang ibig sabihin ay wala silang pinagmulan. Alam po natin, ito po yung sinasabi nga doon, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. So, ibig sabihin, it means po na may Creator. Yung isang bagay na ginawa, o yung isang bagay, may gumawa niyan. Pero outside doon sa ginawa na yun, mayroon pa rin gumawa yung Creator na sinasabi. So yun po ang ating Panginoon, yun po ang ating Diyos. At pag-aaralan po natin yung sinasabing katatluhang persona ng isang Diyos. Amen po. At yun po ay alam naman natin na tayo po ay tayong lahat ay naniniwala doon. Di ba po? Kapatid? Amen. Amen. Praise God. Sapagkat yun po yung ito po ay kumbaga, hindi po ito pinadhali ng tao na sinabi natin na yung tatlong persona ay, although yung Trinity ay hindi natin makikita sa Biblia, pero pag-aaralan po natin. Maging doon po sa lumang tipan, ay ito po ay naihayag na nila at ito po ay hindi naging issue sa kanila yung pagkilala doon sa tatlong persona. Kumbaga sa kapanahonan lang po natin ito nagiging nagiging issue. Kaya kinlaro siya ng gusto sa atin kung ano ba yung isang Diyos na may tatlong persona. So atin pong talakayin. Ang katatluhan ng isang Diyos. So basahin po natin sa Matthew 28, 18 to 20, yung sinasabi sa ating The Great Commission. Ang sabi po dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Amen po. So ito po yung ipinag-uutos ng Panginoon sa atin. Bagamat makikita po, tsaka nakita na po natin dyan yung pinapakita dyan yung katatluhan ng katatlong persona ng isang Diyos. Sabi nga po doon sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Sabi nga po kung meron pong pagkakabahagi doon sa salita na yun, kaya dyan pa lamang ay makikita na natin ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Hindi naman sinabi ng Ama, Anak at Espiritu. So kung ganun po yung pagkakasabi, ay wala po siyang pagkakabahagi. So ito po yung tagubili ng Panginoon sa kanyang mga alagad, yung sinabi po dito. It means yun nga po Great Commission na ang tagubili niya po ay sumunod sa Panginoon. Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Meaning, yung pong sinasabi, true, ay yung pong tanggapin natin sila.
gospel ng Panginoon. Kailangan natin i-preach ito. So it means na kailangan tayong mga alagad, gawin natin yung pinag-uutos ng Panginoon. At kung tumanggap po sila, ay maging alagad. Yun, patanggapin muna natin sila. At pag sila ay tumanggap, pero paano nga ba tayo makakapagpatanggap? Kailangan kasi ay sumunod tayo. Obey the Lord. Kailangan tinanggap din muna natin siya. Bautismuhan naman sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu kapag natanggap na. Then, pagkatapos bautismuhan, saka naman sila turuan sa lahat ng inuutos sa inyo. Yung sinasabi po niya dyan. Saka naman sila utusan ng turuan. So, after pong bautismuhan, kailangan pong turuan, kagaya ng ginagawa natin dito sa JFCM upang humayo. Ganun lang po yung proseso. So yung proseso, pagka narito, tumanggap tayo para po preach the gospel sa buong mundo. Yun po ang naisang Panginoon. Ibabalik niya po tayo doon sa original na plano ng Panginoon, di ba? Doon sa simula, sa ating mga pinag-aaralan. Ang nais po ng Panginoon sa huli ay makasama natin ang Panginoon. Ito po yung ating doon po sa sinasabi sa turuan, doon sa pagtuturo po. At kapag tayo po ay naturuan na, ito po yung ating pagpapasya. Kapag tayo ay naturuan na, sabi po doon ay turuan sa lahat ng inuutos sa inyo. So dapat lahat ng inuutos sa atin ng Panginoon. So ito'y kapasyahan natin bilang mga Kristiyano, kung ito ay ating susundin o hindi. So doon po marami yung nangyayari na kaya hindi tayo nakakatugon sa Panginoon ay dahil hindi tayo sumusunod doon sa sinasabing ituturo. So sa free will natin meron tayong kapasyahan. At doon sa kapasyahan na yun, doon nagdedepende kung makakasunod tayo o hindi. So kung hindi tayo makakasunod, hindi na tayo sumusunod. Kung hindi tayo, yung inuutos ay hindi natin at yung itinuturo, hindi natin masusunod. Ibig sabihin sarili natin pagpapasya yun. So hindi po yun ang nais ng Panginoon. Sabi, lahat ng turo ng Panginoon ay dapat natin sundin. So yun po ang dapat nating iganap sa ating mga sarili. Lahat ay hindi yung kung ano lamang yung gusto natin. Kasi yun po ang nangyayari kapag yung gusto lamang natin, yung free will natin na nasusunod, hindi yung nais ng Panginoon. So kaya't hindi maihayong ang salita ng Panginoon. Amen po. So yun nga po, yung ating pong binasa ay pagpapakita ng katatluhan ng Panginoon. So sabi nga po dito, ang katatluhan ng Diyos o Trinity of God sa English na sinasabi, na sinasaan, yun po yung paniniwala natin bilang Kristiyano na ang iisang Diyos sa Biblia ay nakilala sa tatlo. Nakilala na po ito sa tatlo. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu, sila ay mula sa walang hanggan at hanggang sa walang hanggan. Hindi lamang sila iba-ibang anyo sa isang persona, sa iba-ibang pagkakataon o panahon, o yung sinasabi po dyan na modalism. Hindi rin po isang Diyos na lumikha sa Panginoong Hesus at pagkatapos ay ginawa itong Diyos kapantay ng kanyang bautismo o yung sinasabi po adaptation. So sa simula, makikita po natin pag-aaralan natin. Hindi po ang Panginoon ay nilikha lamang ng Diyos para tapos ginawa lamang ng Diyos. Hindi po yun. Ang Panginoon pong Diyos, ang Panginoon Jesucristo po ay Diyos na nagkatawang tao. So sa simula pa lamang po siya ay Diyos na ang pag-aaralan po natin. Bukod dito ay marami pang mga katatluhan, mga paniniwala na sinasantabi ng unang iglesia dahil hindi nila mailapat ang mga sinasabi ng Biblia. So atin pong talakayin, sabi nga po dito ay, bakit nga po ba tayo naniniwala sa katatluhan ng Diyos? Bakit po nga po ba? Sa una, ano po sabi? Nabasa po? Amen. Dahil inihayag ng kasulatan o Biblia na ang Diyos ay isa. Ang Diyos ay isa. Inihayag ng kasulatan o Biblia. Pero meron itong tatlong persona. So ito po, tingnan po natin yung Shema ng ang pananampalataya ng Israel. Yung pananampalataya ng Israel o tinatawag na Shema. So basahin po natin doon sa Deuteronomy chapter 6, 4-9.
Sabi po dito, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Amen? Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aaralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. So, yan po yung shima o yung paniniwala ng pananampalataya ng Israel. Na doon po yung shima na pahayag o pananampalataya. O ito po yung buod na pananampalataya ng mga Israel. Na nagpapakita yung kaisahan, yung sinasabi na yung ang kasulatan ay nagpapakita ng kaisahan sa Biblia ng Panginoon. Ang tanging Yahweh o ang isang Yahweh o ang ating Diyos. So ano po ang nais ng Panginoon? At kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, ano dapat nating maging tugon? Ano po ang dapat nating maging tugon? Sinasabi diyan sa Deuteronomio, ano? Sabi po ay ano po, ang dapat natin maging tugon ay ibigin si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Kagaya nung nasa una po, sa Matthew, yung iniuutos po doon, So ito po nga po yung shima ng Israel. So ito po, maging nung una pa po, ito ay nakahayag na sa Biblia, yung pagiging isa ng Panginoon. At tatalakayin po natin, sabi nga po dito, sino ang mga tinutukoy ng mga ibang Diyos na hindi nila dapat na iibigin sa paglilingkuran? Yung sinasabi po kasi dito yung dun sa binasa natin. So, kung makikita po natin, sa panahon po, lalo na sa panahon ngayon, marami po yung malilikot ang isip na papapahulugan ng Panginoong Hesus. Yung sinasabi kanina, ay Diyos, Panginoong Hesus, at ang Banal na Espiritu ay hindi Diyos dahil ito ang sinasabi ng Shema, yung binasa po natin kanina, ang tanging Yahweh. Ang sinasabi lang doon, Yahweh lang, iisang Diyos. Pero sa ating pag-aaral, yung Yahweh na yun, yung Diyos na yun ay may tatlong persona. Kaya nga doon sa pag-isip ng mga tao na hindi nakaangkop sa kanila yung sinabi doon sa salita, doon sa sulat, ay nagkakaroon sila ng kalikutan ng pag-iisip na nagkakaroon sila ng, ay, ang Panginoong Hesus at ang Banal na Espiritu ay hindi Diyos. Ito yung sinabi doon sa Shema. So, ang mga pakahulugan na ito ay hindi nagmula sa mga sinaunang Hudyo like Moises. Kasi ang paniniwala po kasi nila noon, hindi, kaya nga po sinasabi ko kanila, yung katatluhan ng Diyos, hindi issue sa kanila. Hindi ito yung sinasabi doon sa Shema na yun, yung ibang Diyos na sasambahin. Hindi na po kasi issue sa kanila na makikita natin. Naging issue lamang yun ay doon sa mga taong nagbibigay ng ibang kahulugan. Sapagkat tanggap nila ang kanilang paniniwala na hindi naman ang mga ito ang tinutukoy ng ibang mga Diyos sa Shema. So, may sinasabi po doon sa paniniwala nila na yun, na yung hindi dapat sambahin mga Diyos. Meron po meron talagang mga Diyos na hindi dapat sambahin. Iisa ang Diyos, hindi issue sa kanila yung katatluhan ng Diyos. Sapagkat yun nga po, sinasabi ko kanina, kumbaga, ito yung example ko, kumbaga, yung sulat dito sa Deuteronomy, yung sumulat noon, ay alam niya yung kanyang inilalahad. Alam niya yung kanyang nilalahad sa sulat. Kaya hindi ito naging issue sa kanila. Ngayon naman, yung sinulatan, kahit tayo po, nag-message ka, yung i-message natin doon sa ating kapatid, para sa kanya. So it means na alam, direct sa kanya. At yung makareceive ng message, alam niya na yung nag-message ay ako. So it means na meron siya ng interconnection doon sa sinasabi na kahit hindi ko sabihin na yung pangalan niya, alam niya na. So it means na
Yung pagkakaisa, yung katatuhan ng Panginoon, alam nila, hindi yun issue sa kanila. So doon sa mga bumabasa sa atin, halimbawa, doon nagkakaroon ng kalituhan, na kaya meron silang pinapasok na, ay sinasabi naman ng Shema na ang Panginoon, ang Banal na Espiritu at ang Panginoong Jesus ay hindi Diyos. Hindi siya, ano kasi sinasabing isang Diyos. So talakayin po natin. Nakakasunod po ba tayo mga kapatid? Amen. Ano po? Praise God po. So sabi nga po dito, ang iisang Yahweh laban sa ibang mga nilikhang Diyos o Elohim. So dito po, makikita po natin dito yun sa binasa sa Deuteronomy 4:15-20. Nang kayo kausapin ni Yahweh mula sa apoy ng Sinai, wala kayong nakitang anyo. Kayo'y mag-ingat, mag-ingat kayong mabuti. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon, ang mga anumang gumagapang o anumang isda. Huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin, o alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. Niligtas kayo ni Yahweh mula sa napakainit na pugon at ng pagkaalipin sa Ehipto upang maging kanyang bayang hinirang. So nakita po natin dito, ang isang Yahweh laban sa ibang mga nilikhang Diyos o Elohim. So naniniwala po ba kayo na marami ang Diyos? Amen. O yung Elohim. So kung medyo malalim po ito sa inyo, ay marami po ang mga Diyos na sinasabi. Yung po yung mga nilikha ng Diyos na makalangit, mga anghel. Diba po, yan sinasabi natin mga Elohim. So yung po ay mga Diyos. So tatalakayin po natin yung sinasabi dun sa Shema kanina na nagkaroon sila ng misinterpretation. So ito po yung tinutukoy ng ibang Diyos. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ang tao, o iwinangis sa mga hayop sa ibabaw ng lupa, kagaya ng ibon o anumang gumagapang o isda, mga ginawa ng kamay. So ito po yung mga ginawa ng kamay. So ito po yung sinasabi ng Panginoon, ito yung sinasabi doon sa Shema na yun. Huwag kayong sasamba doon sa mga bagay na nilikha lamang ng tao o ginawa ng tao. Makikita po kasi natin doon sa mga kapanahon na nila na nagkaroon na sila, hindi sila marunong maghintay at nagkaroon na sila ng ibang way ng kanilang pananampalataya. Amen po? Amen. So yun po yung masasabi natin ng unang grupo na sinasamba nila ng mga tao. Yan po yung sinasabi doon. Kaya ang dapat natin sambahin ay ang ating Diyos na buhay. Pangalawa po ay yung mga nilikha ni Yahweh para sa tao. Yung nilikha ni Yahweh para sa tao na hindi dapat sambahin. Halimbawa, araw, buwan, bituin, o alinmang bagay sa kalawakan. Ito po yung mga nilikha ng Diyos. Kasama na po dito yung mga nilikha ng Diyos o yung mga anghel. Yung mga, kaya nga po, nung unang panahon, sinasamba na kasi nila eh. Ang nangyari po kasi noon, yung bituin, yung araw, maging sa panahon ngayon, nakikita po natin, di ba, nagkakaroon ng tao ng pagsamba. Dahil naniniwala sila na ang mga yun ay mga Elohim, mga Diyos. Kahit ang araw, kahit ang buwan, kahit nga po ang tao. So nagkakaroon ng pagsamba. So ito po yung sinasabi doon na hindi dapat sambahin, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Ito yung nilikha o ginawa ng mga tao at yung nilikha ng Panginoon para sa tao. So nagkaroon po sila ng misinterpretation doon. Nagkaroon sila ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at yung po ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Kaya nga po siya ay naninibugo. Amen po? Nakakasunod po ba tayo? Kaya nga po ang Diyos ay naninibugo, siya ang lumikha. Kaya dapat siya lang ang sambahin, hindi ang mga nilikha. Kaya nga po, yung paninibugho niya pong sinasabi na yun So yun po, nakita ang kaisahan ni Yahweh laban sa ibang Diyos. Siya yung lumikha. Siya yung lumikha, tapos ang mangyayari, nasasambat ang tao sa kanyang nilikha din lamang. So hindi po yun ang pagsamba, yung highest, yung worship po. Yan po dapat ay maibigay lamang natin sa Panginoon. At matatalakay po natin yan. Amen? So sabi nga po doon, yun,
Ang hindi dapat nasambahin ay ang gawa ng kamay at ang nilikha ng Diyos. Marami ang Diyos, pero isa lamang ang Yahweh. Marami ang yung isang Yahweh lamang po. Marami ang Elohim, yung form po ng Elohim, yung nilikhang makalangit. Pero isa lamang ang Yahweh, Elohim. Ang mga nilikhang makalangit. Ang mga nilikhang makalangit po ba ay Diyos? Amen. Inililigtas kayo ni Yahweh. Yun po. Yun po, yung sinabi doon sa Twitter. Iniligtas kayo ni Yahweh mula sa napakainit na pugon ng pagkaalipin sa Ehipto upang maging kanyang bayang hinirang. Actually, makikita po natin ito ay iniutos niya doon sa Deuteronomy pa lamang. And then ito po ay inulit lamang. Kumbaga, sabi nga po ay ito yung mga kung sa papanahon na natin ay mga new generation. Itong sinabi sa Deuteronomy yun. Bagkus ito'y pinag-utos na rin doon sa huli. Kaya babasahin po natin yung sa kasunod po sa Exodus. Naipag-utos na rin po ito sa Exodus. Ito ay pag-uulit lamang sa nauna at naiutos at nailigtas sila mula sa Ehipto. Yun po yung sinasabi. Sabi po sa Exodus 20:1-6, ang lahat ng ito'y sinasabi ng Diyos. Ako'y si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Maliban sa akin, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa tubig. Napakalinaw po, no? Upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang na sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlong o ikaapat na salilay. Ngunit pinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salilay na umiibig sa akin na tumutupad sa aking kapusan. So yun po sabi po doon, yung pag-uulit niya po, ito po iniutos na doon sa 1. Kayong lahat, ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos, ako'y si Yahweh na inyong Diyos na naglabas sa Ehipto, nagpalaya sa inyo. Huwag kayong sasamba. Yun po, inulit niya na po ito doon. Na huwag na kayong sasamba sa iba't ibang Diyosan maliban sa Kanya. Amen po? Kaya nga po sinasabi dito, yung mga nilikha niya, marami ang Diyos, marami ang Elohim, pero hindi dapat sambahin. Ang dapat lamang nating sambahin ay ang Panginoong Hesus. Lahat na nilikha sa yung ginawa ng kamay at yung nilikha ng Panginoon, yung sinasabi natin kanina, maging ang mga araw nga. So, ang tanong po, amen, at alam naman po natin, yung anghel po ba ay Diyos? Diyos. Amen. So, si Satanas po ba ay Diyos? Yes, sapagkat siya inilikhang makalangit. So yan po yung worship. Mamaya tatalakayin po natin yung worship. Talagang makakaano po siya. So sabi pa po doon, wag daw po nga pong gagawa ng mga imahen. Then sa 5, wag mo silang yuyukuran, ni sasambahin, sapagkat si Yahweh ang iyong Diyos, ang mapanaghuling Diyos. Ito yung sinasabing jealous God. Hindi po ito yung jealous na sinasabi doon sa may katipan o doon sa may Ito po ay yung Panginoon sapagkat yung mga sinasabi ko kanina na siya lamang dapat, siya yung creator eh. Then, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo o ikaapat na salinlahi. Hanggang sa ikatatlo. Hanggang sa ikaapat na salinlahi. So ano pong ibig sabihin nito? Nakita ko po dito, maganda po kasi ito itong sinasabi na ito. Since yung mga tao hindi makasunod, ito yung pag-uulit lamang eh. Kaya nga, mapanagbuhin ng Diyos. So yung doon sa sinasabi na ang mga pagkakasala ng mga magulang, kung makita natin, kasi umabot ito hanggang sa Deuteronomy, yung sinasabi ko kanina ng mga new generation, sapagkat nakipag-utos na doon sa mga taga-Exodus, hindi sila nakasunod kaya ulit lang. So ang nangyayari, sa pagkakasala, paulit-ulit, kaya hindi siya maputol. Kaya po pala sinasabi ng Panginoon, hanggang sa ikatatlong salinlahi, ay ibibigay sa inyo. Kumbaga po, ang nakita ko po dito, halimbawa, kaya po pala yung isang tao,
ay kapag kung ano yung sa isang family, kung ano yung nakikita ng mga anak, ng mga bata sa magulang. Ayun po yung ginagawa rin nung anak. So na-identify po siya, ay ganyan yan, yung tao na yan ay ganyan ang ginagawa. Yung anak ganun din. Usually, di ba, napapasin, kung ano yung ginagawa ng magulang, ganun din yung ginagawa ng anak. Kahit hindi po yun iutos, pusa po siyang lumalabas. Naniniwala po kayo doon? Amen. At makikita po natin, lalo na sa outside world, kung ano yung ginagawa ng magulang, ay yung lolo, ay anak ni ano yan. Anak ni ano yan. Kasi gano'n din ang ginakaanak ng anak ni ano yan. So, nagkakaroon identification, hindi siya napuputol. Parang po siya, isang sinasabi natin kung minsan parang isang yung sumpa, or just first, ilalagay ko lang po siya sa sa ating, sa panahon, sa natin, na sinasabi na, ay ano yan, Brad, kailangan maputol yan, curse yan. Yung curse, yung sumpa. Just for example, meron ng isang taong ay lahi niyo yung ganyan, di ba? This one, so curse siya. Kailangan putulin yan. Kaya pala hindi siya magputol-putol kasi hindi natin siya pinag-pray o pinuputol. Kailangan kasi meron tayong gawin. Kasi kung hindi natin gagawin yun, hindi natin puputulin, paulit-ulit lang siya mangyayari. So anong ginagawa ng tao? Ipapanalangin natin ito. Yung mga bagay na yun, ay kung halimbawa, ikaw may ganun kasi ng karamdaman na sinasabi natin, ay ano yan, kasi lahi niyo yan. So kailangan putulin. So pag pinutol, ipagpipray natin. Di ba po? Amen. Ipagpipray yung kaparaanan natin. So pag pinag-pray natin siya ngayon, without action, pinag-pray natin without action, binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Magpipray ako, Panginoon, nawa ay mawala na itong aking mga bagay dito sa aking sarili, karamdaman. Pero ginagawa mo, bawal sa iyo yung bagay na yun, ay kinakain mo pa rin. So, nasaan yung wisdom ng Panginoon? Nawawala po So kahit sinasabi nga na yung pagharap natin sa Panginoon, ginagawa natin na tayo ay holy. Ginagawa natin ang ating sarili na sa harap ng Diyos na maging yung ating spiritual ay banal. Pero hindi natin inuuna sa ating paggawa, sa ating sarili. Dasal tayo ng dasal without action. So where is the wisdom of ng Panginoon? Kaya po hindi nagkakaroon ng katagumpayan yung doon sa Israel, yung sinasabi kanina, pagpapasya. Nandoon sa pagpapasya, sabi doon sa Mateo, sundin ninyo ang lahat ng pinag-uutos ng Panginoon. Sinunod natin. Kaya hindi po makausad yung iglesia. Ganun po ang nangyayari. Hindi makausad kasi hindi tayo sumusunod doon sa nais ng Panginoon sa pinag-uutos sa atin. Amen po. Nakuha niyo po yung mga kapatid. Amen. Praise God po. Po. So, yun po. Ngunit, ipinadarama po ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi. Ito po. Ng mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga kautusan. Napakaganda po napakaganda. Kasi from New Testament hanggang sa Old Testament, sinasabi na pala ng Panginoon ito. Ngunit sa libu-libong salinlahi na umiibig sa akin at tumutupad ng kautusan, ay ipadarama niya. Ipadarama ng Panginoon sa atin ang pag-ibig. So, tayo po ba sumusunod sa Panginoon? Amen. Dapat po tayo makasunod sa Panginoon sapagkat automatic po na ipadarama ng Panginoon ang pag-ibig niya sa atin. Praise God. Amen. Ang ganitong mga pag-uutos at paniniwala ang nasa likod ng iba pang mga pag-uutos laban sa ibang mga Diyos. Nilikha man sila ni Yahweh o nilikha ng sarili nilang mga kamay, yung sinasabi po natin kanina, ang ganitong agawan ng pag-ibig at pagsamba ang nasa likod ng panunukso sa Panginoong Hesus ng Diablo na isang mga Diyos na nilikha o yung Elohim. Ito rin ang pagtukoy ni Apostol Pablo sa mga nakikisalo sa mga Diyos na nilikha ng mga kamay ng tao. Kaya nga po naninibugo ang Panginoon. Ang Diyos, yung po pala, pinag-aagawan mo pala yun. Ng mga Diyos, kita ninyo, nilikha na lamang sila, pero nagiging aggressive sila sa mga bagay na yun. Inaangkin nila at makikita natin doon sa ginawa ng
ng Diablo sa Panginoon. Sabi po dito, sino ang iibigin at sasambahin? Sabi po sa Matthew 4:1-11. Sa 8 ko na lang po babasahin. Pagkatapos, dinala naman sila ng Diablo sa isang napakataas. Siya ang Diablo sa isang napakataas sa mundo at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong pagtingkuran. Pagkatapos iniwan siya. So ano po yung sinasabi doon? Nagkakaroon po ng pag-angkin, tinukso po ng Diablo ang Panginoong Jesus. Nagkakaroon po siya ng pag-angkin doon sa mga bagay na yun. Gusto niya, yung lumikha sa kanya, ang sasamba sa kanya. Tingnan po natin mga kapatid. Kaya nga po meron tayo, yung aral kanina, napakaganda, may hierarchy, may pagpapasako. So yung kapangyarihan, kapag hindi natin ginawa, yung pagpapasako, pag hindi natin ginawa, nagiging makapangyarihan tayo doon sa may authority sa atin. Tama po ba yun? Like sa organization, like sa church. Meron po tayong may tinatayo dyan ng Panginoon. Ano man po yung kakayanan, ano man po yung estado niya. Maaaring ang iba po nating kapatid ay mas mahusay doon sa itinayo ng Panginoon. Dapat tayo magpasako. Napakaganda po ng turo kanina eh. Kahit na yung husband na hindi godly, dapat magpasako yung wives. Para maituro doon. Nandito pa sa atin, di ba? Amen po? Nakakasunod po ang lahat. Praise God po. No? So, tingnan po natin, ang worship po natin ay bilong lamang sa Panginoong Jesus. Kaya, yung pagpupuri, yung pag-worship natin na ginagawa natin sa Kanya, no? At para ito pong yung sinasabi ko niya, yung worship ay talagang para sa Panginoon lamang. Yun daw pong lahat ng bagay na meron tayo. Yung lahat ng, ito po, opinion ko lang po ito. Yung pong lahat ng bagay na meron tayo, tithes, yan po ay sa Panginoon. Binabalik natin dahil sa Panginoon yan. Yung mga kinikita natin, sa Panginoon yan. Kung yung bahay natin, kung anong meron tayong pag-aari sa Panginoon yan, na dapat lamang natin ibigay sa Panginoon. Sa akin po palagay, at opinion ko lang po, pwede niyo po ako itama, yung pong worship, sa akin pong palagay ay, kumbaga nasa atin lamang. Sa atin. Kumbaga tayo magbibigay ng worship na yun. Yung pagsamba. Kumbaga parang inaari ko na yung pagsamba sa akin magmumula. Okay, yung tithes galing sa Panginoon. So yung pagsamba. So yung pagsamba po, isang napakataas na pagpupuri at pagsamba na dapat ay ang mapagbibigyan lamang natin ay ang Panginoon. Na dapat ayun ay mailalaan lamang natin ay sa Panginoon. Kung makikita po natin dito yung Diablo, hinihingi niya po. Kaya po sa atin, yung mga bagay na pagsamba, kung may ibigay natin sa Diablo, o may ituon natin sa mga bagay na ginagawa natin, hindi po yung karapat-dapat. Hindi po siya karapat-dapat. Kung meron po dahil tayong papurihan, ay ang Panginoong lumikha lamang sa atin. Sapagkat ang nangyayari po, maging ang mga bagay na ating ginagawa, kung ito ay yung patuloy natin ginagawa, at nagkakaroon na tayo dito ng, pera. So, natadrive doon yung ating pagsamba. Kung ang pera ang magiging Diyos natin, dapat kasi yung mga bagay na meron tayo ay ginagamit natin, hindi tayo yung ginagamit ng mga bagay na ito. Amen po? Amen po. Sapagkat ang pagpuri at pagsamba ay para sa Panginoong Diyos lamang. Sa ating naging sa Yahweh. Sa sinasabi nating Yahweh Elohim. Amen po? So yun po, sinong ibigin at sasambahin? Ang Diyos, ang ating Panginoong Yahweh Elohim. So, doon po naman sa sinasabing hapag ng mga demonyo. Sa 1 Corinthians 10, chapter 10, 18-20, doon sabi po, tingnan ninyo ang bansang Israel, hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa sa dambana? Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko,
ang Diyos-Diyosan mo, ang pagkain ihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan. Tinatanong niya, may kabuluhan ba? May kabuluhan ba yun? Wala akong kabuluhan yun, ano? Yung mga bagay na yun, wala nang kabuluhan. Sa 20, hindi ang ibig kong sabihin ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang mga handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Kaya ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makakainom ng sabay sa kupa ng Diyos, ng Panginoon at sa kupa ng mga demonyo. Hindi rin kayo maaari makisalo ng sabay sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Nais ba nating manibugo ang Panginoon? O ito, kaya nga naninibugo yung ang Panginoon naninibugo eh. Akala ba ninyo ay makapangyarihan kayo kaysa sa Kanya? Yun, nauuna tayo. Yung ating mga desisyon. So, ang example po nito, hapag ng mga demonyo. So, ang example po dito, yung mga piyastahan. Ano? So, kung tayo po ay nasa mga piyastahan, ay yung mga pagkain doon alam naman po natin na pag sinabing piyesta, yung piyesta, yung daw po piyesta pala, yung may mga patron. Yung po pala, yung pinagdiriwang nila, ay yung kamatayan ng mga saints na kanilang kinikilala. So, para sa atin, yung mga inihanda doon, yung mga pagkain doon, pwede natin kainin yun. Wala naman siyang wala naman siyang meaning sa atin. Pero kung titingnan natin, saan nila iniaalay yung kanilang mga inihanda? Sino ba yung dapat nilang i-worship? Sino ba yung kanilang dapat na pag-alayan lamang? Dapat ang Panginoong Yahweh Elohim lamang. Pero kapag ginawa yun, ang pinag-aalayan po nila nun ay mga demonyo. Kaya nga po, yun po ngayon, I hope na sa paunti-unti natin pag-aaral na intindihan natin na ganun pala, yun pala ang ibig sabihin noon. Na dapat maintindihan natin. Kumbaga, sa pag-aaral natin, may apply natin sa ating sa ating pamumuhay. Kahit nga paminsan ay talagang nabapersa ko na, hindi, minsan lang to. Hali kayo, ano kayo, hanggang maaari, kung hindi po naman makakatisod. Pero ganun pa rin po eh. Kaya kailangan, kung alam kasi natin, kung hindi natin naiintindihan, ngayon naiintindihan na natin, yun po ang problema. Dapat talaga masunod natin. Kasi alam na natin, ay palang inihahain doon, hindi para sa Diyos. Amen po? So, amen po. So, yun nga po. Yung nilalagay na handog ay hindi para sa Diyos, kundi sa demonyo. So, yun yung hapag ng demonyo na sinasabi. So, pangalawa po. Amen. Nakita na po natin kung yung sinasabi doon sa unan. So, pangalawa, bakit po tayo naniniwala sa katatluhan ng Diyos? Pakibasa nga po. So, yun po. Na ang iisang Diyos ay makikilala sa Kanyang katatluhan. At maging nung una nga po, sinasabi natin, ay ito ay kinikilala na nila. So, balikan po natin ang Shema o ang pahayag ng pananampalataya ng Israel doon sa Deuteronomy. Yun po yung, ulitin lang natin. Pakinggan mo, O Yahweh, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh, ang tanging Yahweh. Iisang Diyos. So, nagpakilala ang Diyos, hindi po laban sa Panginoong Hesus o sa Banal na Espiritu. Nagpakilala yung doon sa sinasabing Shema, yung tinalakay natin, ito ay laban doon sa mga ibang Diyos, yung napag-aralan natin. Doon sa mga Diyos na nilikha, doon sa mga Elohim na sinasabi, at doon sa mga nilikhang kamay. So, dito ay nire-represent dito yung doon sa isang Diyos, yung kanyang katatluhan. Kaya nga sabi ko kanina, yung sulat na yun, hindi naging issue doon sa mga sinusulatan. Kasi alam nila, binigyan lang siya ng ibang kapahulugan. Amen po? Amen. Praise God po. Sabi nga po, katulad ng nasabi, ang pagbabawal na sumamba sa iba at patungkol sa ibang mga Diyos na nalikha ni Yahweh at nalikha ng tao, hindi ito nagpapatungkol sa katatluhan ni Yahweh sapagkat maagang kinilala at tinanggap ng mga Hudyo na mayroong dalawa o tatlong Yahweh sa kanilang iisang Yahweh. So yun po, I hope na nakuha natin yung kanina. Doon sa natin. Maaga po, noon pa man, nang likha pa lang ng Panginoon, ng Diyos,
ang sanlibutan. Nandun na po yung katatluhan ng Diyos, yung katatluhan ng persona ng isang Diyos. Amen po? Praise God, ano po? Nakakasunod po ba lahat? Amen. 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 Ang dalawang Yahweh. So ito po, pagpapakita ang dalawang Yahweh ng mga Hudyo. So ito po yung nagpapakita sa Genesis. Nakita po natin sa Genesis 19:23 to 26. Mataas na ang araw ng makarating si Lot sa Sodom. Saka pa lamang pinaulunan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at buong libis. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot kaya't ito'y naging isang haliging asin. So, dito po sa sala na ito, makikita natin parang, ano po siya, hindi gaanong naiipakita yung kadalawahan ng Yahweh, ng Diyos dito. So, pero mababasa natin na meron po doon dalawang Yahweh, no? Mataas, sabi doon, mataas na araw ng makarating si Lot. So, saka pala ang pinaulanan ni Yahweh ng apoy, ang asupre at Sodoma, tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon patungkol sa buong libis. So, meron pong dalawang Yahweh dito, no? Pero hindi po natin siya ganun ma-identify. So, tingnan po natin sa Hebrew. Doon po sa next slide po. Okay? Yan. Diyan po, ano po. Diyan po sa sali na yan. Nakikita niyo po? Yan po, yung pinapakahulugan doon. Ano? Sabi po diyan, then Yahweh rained on Sodom and Gomorrah. Brimstone and fire from Yahweh out of the heaven. From Yahweh out of the heaven. Dalawang Yahweh. Then Yahweh rained on Sodom. Sabi po doon ay, brimstone and fire from Yahweh out of heaven. Hinilingan ni Yahweh na nasa lupa yung Yahweh na nasa langit na paulunan ng fire doon sa Sodom and Gomorrah. So kung makikita natin, yun doon po. Then Yahweh rained on Sodom and Gomorrah. Then yung isa naman, Yahweh out of the heaven. So may humiling, yung nasa lupa ang humiling na paulunan ng apoy. At yun namang nagpaulan ay yung nasa langit. So, yan po ay pinapakahulugan yung kadalawahan ng Yahweh. Doon po ito sa mga Hudyo. Nakita na po nila yun doon. Hindi po issue sa kanila yun. Nasusundan niyo po yun? Amen? Amen, ano po? Amen. Praise God. So, kung makikita po natin doon, dito sa kadalawan ng Panginoon. So, doon pa sa Genesis. So, wala pa dito yung doon sa Shema na sinasabi. Maging doon sa Deuteronomio. At maging doon sa Bagong Tipan. Yung paniniwala natin sa Genesis pa lang ito. So, nandun na yung katatluhan ng Panginoon. Nakita po natin doon yung I hope na naintindihan po natin doon sa translation na yun yung kadalawahan ng Panginoon, ng Yahweh. Amen po? So sige po, tayo po ay dumako. Meron pa po. Ang anghel ni Yahweh ay Yahweh. So pagpapakita pa rin po ito, no? Sa Hukom 6:11-16, sabi po, dumating sa Opra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas, nabuhat sa angkan ni Ababer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang kumigit ng trigo sa na pisaan ng obasoy. Patago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midianita. Sabi sa doon, nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumaiyo si Yahweh, magiting na lalaki. Sino po ang nagpakita? Ang anghel ni Yahweh ang nagpakita. At anong pinasasabi ni Yahweh? Sumaiyo si Yahweh na magiting. Kasi sino nagsabi? Ang anghel ni Yahweh ang nagsabi. Tapos sumaiyo ang ano. So, ang sabi po dito, ang anghel ni Yahweh ay Yahweh. Sabi po dito,
Tapos sa 14, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Sino po yung nagsasabi dito? Nandun po ba si Yahweh? No, sino kausap ng Midianita? Ang anghel ni Yahweh. So makikita natin yung pagkakaisa, ang anghel ni Yahweh ay Yahweh. Malinaw po yun? Malinaw po siya, no? Although, yun ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Sino yung kausap? Si Gideon. Si Gideon yung kausap niya ito. Diba? Pero ang nagsasalita, walang nagsasalita dito yung anghel ni Yahweh. Kaya makikita natin ang anghel ni Yahweh ay Yahweh. Tapos, doon sa 16 niya, hindi ko na po haanan kasi ma-mekti po yung master. Sinabi sa kanya ni Yahweh, o sinabi na naman, so si Yahweh na, yung anghel ni Yahweh. So, I hope na malinaw po yun, ano? Kaya nga po, sa Old Testament pa lang, yung the angel of the Lord is not just an angel. Ito ay Yahweh rin. Kaya pinapakita po dito. Kaya nga daw po yung angel of the Lord na yun ay tumatanggap din ng pagsamba sapagkat siya ay yun ding Yahweh. So ano pong pinapakita natin? Pinapakita po dito yung kadalawahan o yung katatluhan ng isang Diyos ay nandun pa sa simula pa lamang. Amen po. Praise God. Medyo mag-extend lang po ako ng kaunti. Wala naman po tayong Then, sabi po dito, ang salita ni Yahweh ay Yahweh. Ito pa po, isang pagpapatunay. No? Ang salita naman ni Yahweh ay Yahweh. So sa Genesis 15, 1-6, basahin na lang po yung 6. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag. Na mag-iingat sa iyo, bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano po ang pakahulugan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? So makikita po natin dito sa mga naka-highlight subalit sinabi ni Yahweh. So ano bang ibig sabihin dito? Kung dito po natin titingnan sa salin na ito, ay hindi po siya ganong maliwanag. Pero pag nakikita natin dito, sinasabi, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Ano po yung pangitain? Sa English? Vision. Pag sinabi natin kita, ano yun? Vision, visual, nakikita. Hindi siya naririnig. So, visualize siya. Parang television. Talaga nakikita natin, hindi siya radio lamang na audio. So, pangitain siya. So, ang salin dito ay hindi po gaano malinaw. Tingnan po natin sa Hebreo, yung sa Hebreo, yung sa ano po natin. Yan, medyo maliit po ano po. Sabi nga po dyan, medyo maliit rin sa akin. After this came the word of Yahweh to Abraham in vision, saying, yan, nakikita niyo ba? So, ang ibig sabihin po dito, ay after this came the word of Yahweh to Abraham in a vision, saying, dumating kay Abraham ang salita ni Yahweh in a vision, saying, meaning, the word of Yahweh, ang salita ng Panginoon ay nagsasalita. Nagsasalita yung word ng Panginoon. Nakita yun ni Abraham doon sa kanyang vision. Nasusundan po natin? Amen po, no? Sabi ko nga po, after this came the word of Yahweh to Abraham in a vision, saying, at ito po ay actually, kumbaga ang salita nga ni Yahweh ay Yahweh. Kumbaga, doon sa vision ni Abraham, ay nagpakita sa kanya ang salita ng Diyos. At ito mismo ay nagsalita sa kanya. Nakita niya mismo. Actually, kung babasahin natin sa uli, sabi nga po dito, dito po sa 5, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh. Tumingin ka, dinala doon sa vision. Doon sa vision, yung word. Ibig sabihin, nakita niya talaga. Visualize yung kanyang
panaginip talaga. Kaya nga po kumbaga, nakikita talaga siya. Kaya nga yung kanyang salita ay Yahweh din. Dahil sinabi pa nga po doon na tumingin ka sa langit, sinabi nung Yahweh. So, nakuha po natin mga kapatid. Amen. Sige po, I hope na hindi man po magkaroon ng kalinawan na gusto ay sa mga Bible study. I hope na higit na maunawaan po natin ang mga bagay na ito. Then, ang salita ni Yahweh ay tinutukoy ni Apostol Juan na naging tao. So actually po yung salita ni Yahweh doon na sinasabi, na later on, yung kay Abraham, na later on po, alam naman natin na yung salita ay sino yun siya? Ang Panginoong Jesus. Siya yung Panginoong Jesus. Yung salita na sinasabi ni Yahweh. Then, ang salita ni Yahweh, tinutukoy ni Apostol Juan na naging tao. Ito na nga po yun. Nang pasimula ay nagkaroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So ito po, malinaw na. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. So, ang salita ay Diyos sa simula pa lamang. At ang Diyos ay salita. Ayan. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. So, sino itong naging tao na salita nito? Ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ba ay Diyos? Amen. So, malinaw na po, malinaw na yung sinasabi dito. So, ang ikalawang Yahweh ay tinatawag sa lumang tipan na anghel ni Yahweh. Sinasabi po, ngalan ni Yahweh o salita ni Yahweh. Yung pangalawang Yahweh yung sa lumang tipan. May unang Yahweh, ang Yahweh, ang Diyos, ang Ama, at ang ikalawang Yahweh na sa lumang tipan na hindi na issue sa kanila ay anghel ni Yahweh, ngalan ni Yahweh o salita ni Yahweh at iba pa. Siya ang Panginoong Hesus na napahayag sa bagong tipan at tinukoy ng tuwira ni Apostol Juan na Diyos. So yun po pala na sa bagong tipan nagkaroon na siya pala ang Panginoong Hesus, yung anghel ni Yahweh na yun, yung ngalan ni Yahweh at yung salita ni Yahweh. At totoo naman po, naniniwala, yun po kasi yung ating pinaniniwalaan. At yun po ang nais ng Panginoon sa atin. So hindi po siya issue. Hindi po siya sasabihin na oneness o napakalinaw po. Dati po sa akin, wala itong kalinawan. Pero habang sa ating pong pananampalataya, sa ating nakikita po natin yung kahalagahan ng ating pananampalataya. Kaya po napakainam na talagang namnamin natin ang salita ng Panginoon. Amen po. Mahirap man po siyang i-explain, pero hopefully sa ating mga sarili ay nagkakaroon tayo ng kaunawaan. Dapat paulit-ulit kung hindi natin makuha ng one time, paulit-ulitin po natin. Then doon mabibuild yung ating pagkilala sa Panginoon at doon lalakas ang ating pananampalataya. Amen po? Amen. Ang ikalawang Yahweh, ang Panginoong Hesus, ang ikalawang Yahweh, ang Panginoong Hesus ay Diyos. Yung sa Juan 1:18, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay pinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minahal ng Ama. Kaisa-isang Diyos na sinasabi. Ang sinasabi na po natin, kaisa-isang Diyos ay yung monogenes ng kaisa-isang Diyos na sinasabi. So, amen po. Sa panahon natin ngayon, wala pa naman talaga nakakakita. Darating ang time doon sa original na plano ng Panginoon at tayo mismo ay makakapiling natin ng Diyos Ama. Amen po. So, sa panahon na ito, ay pinakilala ng Panginoong, ang representation niya ay ang Panginoong Jesus. Amen. Kaya nga po doon sa, doon sa Hebrew translation natin, ay yung kung sinasabi dito na isang Diyos. God, no one has seen ever yet. Wala pa nakakita sa Panginoon. Only begotten Son ang Panginoong Jesus. Yung begotten Son na sinasabi ay ang Panginoong Jesus. The only one being. Only the one being. So yan po yung translation. Kaya po hindi natin kumbaga, nandyan yung Hebrew translation. Kung yung mga Bible po natin ay iba-iba yung pakahulugan or yung pagkakasalin niya, meron po tayong babalikan na mahigit na mas malinaw. Ano po? Kaya nga po yung
Yung pong salita, dagdag ko, yung pong yung pag-aaral natin sa akin pong palagay, sa akin pong opinion, yung pong salita ng Panginoon, mga kapatid, ay ang kapahayagan. Meron pong pagbabasa natin ng Bible, meron pong inire-reveal ang Panginoon sa atin. Yung translation ng Bible, just for example. Pero, ang nais po ng Panginoon, kaya nga po yung ating mga aral ay isa. Kumbaga, dumaan tayo sa pag-aaral, may mga contextualization. Tama naman po yun para maintindihan natin. Pero yung inilalahad kasi ng Panginoon, sa bawat isa, dapat iisa. Dapat iisa. So kung gagawa halimbawa ako ng format ng lecture sa atin, dapat hindi manggagalit yung wisdom na ibibigay sa akin. Kung binigay ng kapatid, dapat tatama rin yun. Doon yung pinapakahulugan ng Biblia, yung isa. Hindi natin i-redirect sa iba. Kaya nga po nagkakaroon ng division. Sa simula pa lang napakalinaw na I hope na nadagdag ko lang po yun, pero I hope na sa akin po opinion yung po kasi yung dapat. Hindi po dapat tayo magkaroon ng iba pang mga pakahulugan. Amen po? Praise God. Sabi lang po dito sa kasunod, si Yahweh ay ang ikalawang Yahweh at banal na Espiritu. Si Yahweh, ang ikalawang Yahweh at ang banal na Espiritu. So, pinapakita po dito yung katatluan. So, sa 1:14:25-26, sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito ay habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang tagapagtanggol ng Espiritu Santo na isusuko ng Ama sa pangalan ko. Katatluhan. Isusuko ng Ama sa pangalan nino? Panginoong Jesus. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Sino yun? Ang banal na Espiritu Santo. Ang tanong, sino po ang kasama natin ngayon dito sa lupa? Ang banal na Espiritu Santo. Sino ang nag-ahari ngayon sa lupa? Sino ang nag-ahari sa lupa? Si Satanas. Si Satanas po nag-ahari. Hindi pa tayo pinag-aharian ng Diyos. Darating yung time na pero sa iglesia, sa CF, sino nag-ahari? Sa buhay natin, bilang mga Kristiyano, sino nag-ahari? Amen. Praise God, Praise God. Amen po. Napakabuti ng Panginoon. Ang Espiritong kasama natin. Sabi po dito, sa John 14:15-17, kung iibigin ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Sanlibutan. Ng sanlibutan. Hindi siya nakikilala ni nakikita ng sanlibutan. Pero tayo mga Kristiyano, makikilala natin ang banal na Espiritu. Siya po yung tagapag-alalay natin. Amen. Parang ito ang sinasabi. Amen po. Praise God. Then, sabi po doon, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa atin. Nananatili po sa atin ang banal na Espiritu. Dapat po ay laging manatili sa atin ang banal na Espiritu. Siya po yung gabay natin. Amen. Praise God. Ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos na naroon na sa simula pa lamang, ay naitangi ng mga pagtatangi katulad nung sa una at sa ikalawang Yahweh. So, sa unang Yahweh at ikalawang Yahweh ang Ama, ang ikalawang Yahweh ang Panginoong Jesus. Ating tingnan ang isang halimbawa ng pagtatangi ng Espiritu bilang kapwa manilikha sa nauna at sa ikalawa. So ito na, mabubuo na yung talagang pagtatangi sa ikatatlo. No? Kaya nga, pagtatangi, meron silang different persona. No? Ang Espiritu mula sa simula. Aanin ko lang po ito sa, basahin ko lang po, ulit na po yung sa awit 33:6, sa utos ni Yahweh nilikha ang langit, ang araw, ang buwan, ang buwan at talang marikit.
Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nilikha sa kanyang hininga. Nagmula ang araw, buwan, at mga bituin. Ang ganito mga banggit sa Espiritu ng Diyos ang nagtatangi sa Kanya bilang kapantay, bilang kapantay ng unang Yahweh at iisang Diyos na sa paniniwala at na tinanggap ng mga Hudyo mula pa sa mga propeta, at ito rin ang tinanggap ng walang alinlangan sa unang mga Kristiyano mula sa mga apostol at mga propeta rin. Kaya nga po doon sa sinasabi natin, doon sa paglikha pa lamang ng mundo, nandun na yung tatlo, nandun na ang banal na Espiritu, nandun na ang salita, ang Panginoong Hesus, at nandun ang Ama. Amen po? At nandun yung mga unang-unang nilikha sa atin, ang makalangit. So, panghuli, at mabilis na po ito. Dahil sa pinangaral at pinagtibay ng unang iglesia ang katatluhan ng isang Diyos. At ganito nga po ang pagkakakilala sa Diyos, ang ipinahayag at itinuro ng unang mga Kristiyano sa mga iglesia at sa kanilang mga paghayo. Ang isang Diyos ay nagpakilala sa kanyang katatluhan. So nakita na po natin So dahil sa pinangaral at pinagtibay ng mga unang iglesia, hindi po, kaya napalit-ulit ko sinasabi, hindi siya naging issue doon sa mga lumang mananampalataya, doon sa Old Testament. Kinilala na po nila yun. Nakita na nila yung katatluhan ng Diyos. Amen? Then, ang katatluhan ng isang Diyos. Ano po yung katatluhan ng isang Diyos? Sa Matthew, yung sinabi natin kanina, yung binasa natin, yung verse natin. So nakita na natin yan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanya, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. So, napakalino na po sa New Testament yung tinuturo dyan. Ang katatluhan ng isang Diyos, doon sa Marcos, makikita po natin 1:10-11. Pagkaahon ni Yahweh sa tubig, nakita niyang bumukas sa kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." So, dito po, meron pong katatluhan So, una, nandun ang Panginoong Hesus, binabautismuhan. Meron pong bumaba sa kanya na Espiritu na tulad ng isang kalapati, ang banal na Espiritu. So bumaba po ba, paglilinaw lang po, yung po bang banal na Espiritu ay bumaba na isang kalapati? Amen. So dapat po, yung po pala, yung paglilinaw yun, kaya akala lang siya, sabi nga po doon ng ating kapatid na yung po ay, kumbaga, malinaw naman dyan tulad ng isang kalapati. Hindi siya talaga actual na kalapati. Tutulad lang, kasi daw po yung kalapati, ang paliwanag doon ay, kumbaga, smooth siya, yung dahan-dahan, yung parang talagang. So yun po, kaya po pala, dapat malinawan tayo. Napakaganda po ng pag-aaral kasi bawat salita, kailangan talagang isa-isahin at nagkakaroon tayo ng kalinawan. Amen? Then, ang katatluhan, ito po mga pinapakita natin ay yung pong sa New Testament. Nandito na talaga, present yun. Sa 2 Corinthians 13:13, naway sa inyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesus Kristo at ng pag-ibig ng Diyos at ng pakikisama ng Espiritu Santo. Yung ginagawa po natin sa prayer So, nandito, napaka-visible po ng katatluhan ng Diyos. At nang masimulang ituro ng iba ang kaiba rito, inilabas nila ang kanilang mga pahayag, paniniwala sa mga creed. Halimbawa, narito ang Nation Creed, ang Apostle Creed,
at Constantinopolitan Creed. So marami po kasi yung sa ating henerasyon. Marami na yung yun kagaya doon sa pinapatungkol kanina doon sa Shima, no? Nagkaroon sila ng iba-ibang patungkol kahit doon sa hindi sila naniniwala ng Diyos, ay na may tatlong persona ang Diyos, hindi sila naniniwala na ang Panginoong Hesus ay Diyos, ang paniniwala nila ay ang Panginoong Hesus ay tao lamang, pero namang naniniwala na ang Panginoong Hesus ay siyang Diyos lamang, wala na yung tatlong persona. So nagkaroon po, ito pong sinasabi dito ay nagkaroon sila ng kapatunayan. At meron po ditong mga sinusunod, kaya nauna na po dyan yung the Nicene Creed. Sabi po dito, we believe in one God, the Father Almighty, maker of all things visible and invisible. And in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, begotten of the Father, the only begotten. Then sa huli, and the Holy Ghost. But those who say, there was a time when we say not. So, ito po ay pagpapakita ng ito po yung kumbaga isinangga nila. Ito po mga paniniwalang ito, yung kanilang isinangga doon sa mga kumukontra nung una, na talagang may katanduhan ng Panginoon. So, ang kapaliwanagan po dito ay, ang forma daw po dito yung sinasabing triadic o yung katanduhan. Triadic. Meron pa pong isang example. Yung po, the Constantinopolitan Creed. We believe in one God, the Father Almighty. Yan. Maker of heaven and earth. Sabi naman sa kabila, and in one Lord, Jesus Christ, the Son and the Holy Ghost. Ganun din po. So, ganun pa rin po yung paniniwala nila, no? Nagpa-follow po sila doon sa Trinity. And dito po, the Apostles' Creed, which is dito rin po tayo nakabase, no? So, I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born in Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate and was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and seated on the right hand of God Father Almighty. From there we will come to judge the living and the dead. And I believe in the Holy Spirit. So yun, makikita po natin yan, the Holy Catholic Church. Yung mga Katoliko, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. So ito po yung higit na sinusunod natin at ito po yung ating pinaniniwalaan. So ito po yung mga panangga natin doon sa mga nagsasabi na ay hindi ang Panginoong ang Diyos ay isa lang. Ang Diyos ay isa, tama. Pero may tatlong persona siya. So yung mga oneness na sinasabi, yung pagkilala nila ng mga ganun. So ito po, I hope na nakita po ba natin yung katanduhan ng isang Diyos? Nagkaroon po tayo ng kaunawaan. So praise God po. Salamat po ng marami. Ano po yung una? Atin po manin. Bakit po ba tayo naniniwala sa katanduhan ng isang Diyos? Atin po sabay-sabay na basahin. Amen. Sa pangalawa? At pangatlo? Amen. Praise God po. Tayo po sa GFCM ay naniniwala doon sa Trinitarian, doon sa Trinity. Dito po. Kaya nga po nandun siya sa statement of faith. At bilang isang mga Kristiyano, nakita na natin doon sa lumang tipan yung kahalagahan at kung paano yung kanilang sinusunod at maging sa ngayon. So ang sabi nga po dito, ang hamon daw po sa atin ngayon. At maging ito ay hamon din sa kanila doon sa Shima na pinag-aralan natin. Yung sinasabing The Great Commission doon sa Matthew 28, doon sa Matthew na binasa natin kanina. No? So ang sabi po doon, ano po ba ang nais ng Diyos? Yun tayo daw po ay makasunod doon sa kanyang mga utos. Para maihayo natin ang kanyang salita. So yun po yung panghawakan natin. Magkaroon po tayo ng obedience sa kanyang utos sa ating buhay. At I hope na nakita po natin yung kahalagahan ng katanduhan ng isang Diyos na ating pinaniniwalaan. Good morning po. Maraming salamat.